totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Kasi nyo po, halos lahat po ng nandun ay nagbibigay ng kanilang panalangin dahil inihinto na po yung tinatawag na retrieval operation doon po sa New Zealand, kung saan tayo po umaasa yung mga kababayan natin na nandun po sa loob ng gumuhong eskwelahan ay manatili pa rin pong buhay. Ngayong araw po, eksaktong isang linggo mula ng maganap ang magnitude 6.3 na lindol. Halos 150 po ang death toll mula sa lindolayan, habang 200 pa ho ang patuloy na hinahanap. Babalikan po natin ang balitang yan. Samantala, narito na ang ating talakayan with Igan. Matapos ang 25 taong pakikibaka, makatitikim na ng tagumpay ang mahigit 7,000 nagsampa ng class suit laban sa dating Pangulong Marcos. Lahat sila, biktima ng human rights violation noong martial law. At bawat isa, makatatanggap ng hindi bababa sa $1,000 o humigit kumulang 44,000 piso matapos aprubahan ng Korte ng Amerika ang $10 milyong na settlement fund. Aminado mga abogado ng mga biktima na maliit na halaga lamang ito. Ngunit sa isang banda, tagumpay na rin daw ito may tuturing para sa mga matagal ng uhaw sa hustisya. Yan ang ating tatalakayin ngayon. At para po sa ating talakayan, narito ngayon si Commission on Human Rights Chairperson Ma'am Eta Rosales. Good morning po, Chairperson Rosales. Good morning, Ayan, isa ho sa mga biktima po ito ng martial law. Okay, yung $1,000 na cheque pinapakita po natin ngayon, binigay po sa mga human rights victims. Saan po galing itong perang ito? Sa mga Marcos po ito? Oo, sa mga Marcos yan, na hawak ng kronis. Hawak ng kronis? Oo. Sinong kroni naman itong... Si Campos. Si Campos. So, settlement to between Campos tsaka doon sa claimants, tama ba? Saka yung claimants, tama yan. Ito yung nangyari sa Korte ng Amerika? Sa Amerika. Oo, Korte ng Amerika. Matagal ho yata yung pagbibigay nito ng cheque? Sinagkaan kasi ng gobyerno sa bawat hakbang na una nanalo kami ng judgment, di ba? Opo. 1995 pa yun. So, how long ago was that? Laki-laki, parang suntok sa banan, $1.9 billion. Ngayon, yung pagpapanalo namin ng judgment, we tried to enforce it dito sa Pilipinas. Okay? So, nag-file kami sa Makati. American court yun. Dahil American court. At saka, kasunduan naman yan eh. You usually file sa Philippine courts at saka may relasyon na maayos. So, akala namin okay na okay lang. So, we filed dito. Nung nalaman ng Regional Trial Court na $1.9 billion yung award, sabi nilang ganun, ang docket fee daw na dapat namin bayaran ay 400 million pesos. Wow. Saan naman kami kukuha niyan? Diba? So, ganun ang nangyari. Hindi nag-iisip eh. Hindi sila nag-iisip. So, nag-apila kami sa Korte Suprema ng Pilipinas. Sabi namin ganun, medyo unfair yata itong 400 million pesos docket fee. Diba? Inupuan ng Korte Suprema. Sa alam mong ginawa namin, Igan, nagpunta kami sa United Nations Committee on Human Rights. Okay. At sabi namin ganun, pwede ba, itong Republic of the Philippines, ayaw igalang ang judgment na napanalunan namin through a legitimate process in a U.S. court, diba, na para sa biktima ng human rights violations. Nung narinig na Korte Suprema, na ganun nga pala ang ginawa namin, natakot siya. Bigla-bigla na lamang sinabi dun sa Makati Trial Court. This was after siguro mga years yan eh. 8 years siguro. So, naunahan nila yung UN resolution? So, ang ginawa nila, yung UN resolution, nung narinig nila, biglaan nilang sinabi na, uy, baba na ninyo sa 400 pesos instead of 400 million. Laki ng, oo. Kita mo yung how arbitrarily they can just reduce it dahil sa ganon, pero may resolution pa rin. Alam mo, hindi kumilos yung local court. Ganon yun. So, yung UN resolution, pumasok na kaagad. At sinabi, pero syempre moral suasion lang yan. So that was what? From siguro sabi mo na 1999 hanggang sa, walang nangyari. Despite the UN resolution, despite the 400 pesos na lamang, hindi ini-enforce dito sa local court. So what do? We just had to go back to the United States. Ngayon, mautak talaga yung si Bob Swift, ang galing-galing eh. So, abogado niya yun? Abogado namin. Siya ang lead counsel. Ang local namin dito sa Pilipinas, si Ron Domingo. So, ang ginawa ni Bob,
Noong 2008, umapila na yan sa Court of Appeals sa United States, Federal Court. Panalo kami, panig yung US Federal Court. Pagdating sa Korte Suprema, ayan, kumilos ng gobyerno. Diretso na yon. Oh, natalo din. Natalo kami sa 2008, natalo kami sa US Supreme Court. Ha? Kaya lumabas yan sa dyaryo. Pero ang ginawa ni Bob, he applied and he filed a petition sa mga state courts. Ganun pala yun. Sa Estados Unidos. Illinois gave us another 20 years for the enforcement of the judgment. Okay. So through that, we were able to get itong concessions and settlement sa Colorado at saka Texas real estate. Hindi ba naging problema natin lahat ng makukuhang pera sa Marcos agrarian reform? Buti hindi kayo naipit ng petition. Pero walang say, walang say-say Walang sinabi. Pilipinas yan. Okay, 1,000 years. Medyo maliit ito pag tinignan, pero anong tagumpay ang naramdaman mo, Ma'am Eta, nung ibibigay na sa ilang pang mga biktima ng martial law? Symbolic yan, pero napakahalaga ng tagumpay. Kasi alam mo, Igan, kami paulit-ulit namin sinasabi, no amount of money, whether it's $1,000 or $1 million, can compensate, no? Para tumbasan. Sa nangyari sa inyo? Dun sa, pagkapatay ng isang anak, etc. etc. O nawawala pa hanggang ngayon? Nawawala pa, o yung enforced disappearance. Hindi mo matutumbasan yan ng pera. Pero ang kahalagahan nito, pinakita, Marcos is guilty of human rights violations. Marcos nagnakaw, no? Nagnakaw ng pera. At kahit na gano'ng katiting itong perang ito, binibigay doon sa lahat ng naging biktima na kung saan marahas na ginamit ni Marcos ang militar para sugpuin ang aming laban. Okay, sabi ni Congresswoman Imelda Marcos, dating First Lady, yung paghabol sa kanilang mga ari-arian, parang negosyo na raw. Siguro yun yung pananaw niya. Kawawa naman si Imelda Marcos, Hindi na, matanda na, may edad na siya. Sana naman natututo rin siya, di ba? Sa kasaysayan. Ganun na lang siguro ang masasabi natin. Parang hindi niya nakikita yung buong picture at saka yung kung ano yung konteksto ng kanilang ginawa. Congresswoman pa man din. No? Kaya may problema siya sa kanyang pag-iisip. Bukod kay Congresswoman Imelda Marcos, ay bigay din po ng reaksyon sa issue niya si Senador Bongbong Marcos. At ayon po kay Senador Bongbong, ang pamamahagi ng settlement ay nasa pagitan na ng gobyerno at ng claimants. So ano man yung mapagkakasunod ng dalawang kampo, ay hindi na raw niya tututulan. Mas maano yata yung pananaw ni Senador. Yung anak naman mas malawak mag-isip. Okay. Maraming salamat, Commission Human Rights Chairperson Eta Rosales. Yan po ating mainit na talakaya. Magbabalik po ang unang hirit. So yun, well, ano lang po. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit. May dahilan ko bakit hindi ako namatay. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, Alright, Usapang Bagoong pa rin po tayo dito sa isang factory sa Malabon. At ngayon naman, iba't ibang klaseng bagoong ang ipapakita natin sa inyo. Di ba, Arn? So, unahin na natin itong nasa harapan natin. Ito yung bagoong alamang. So, this one, ito yung ropa. And this one naman, ito yung ginisa na. Meron din tayong bagoong isda. At syempre, ang bagoong balayan. Na para sa ating mga favorite dishes, tulad nitong sinigang sa harapan ko. Ano ang bagay dito, Arn? Bagoong isda. Ayun, bagoong isda. Dito sa kare-kare. Kare-kare? ginisang bagoong na alamang. Ayun. Dito sa paborito natin parehas na manggang dilaw. Lahat ng klaseng bagoong. Lahat. Basta bagoong. Talaga tayong mga Pinoy, favorite natin yan. Speaking of lahat tayong mga Pinoy nga, favorite ito. Bakit nga ba natin ito paborito, Arn? Siyempre, Ano yan ba po? natin. Kasama ang isang food historian, si Atsing Lilian Borromeo. Hello po, ma'am. Good morning. So, ma'am, bakit po ba paborito talaga ng mga Pinoy ang bagoong? Kasi by nature, ang mga Pilipino ay mahilig sa mga maalat at saka mahilig sila sa mga sausawan. Kaya naging favorite natin yung bagoong. Ayun. Bakit sinasabi nila, sabi ng mga naririnig natin, pag daw nakakarinig ang mga foreigners o nakakakita ng bagoong, na-associate siya agad sa amoy ng mga Pilipino. Is that true po? Siguro depende kung how much na bagoong ang kinakain mo, no? Di ba? Ano naman yun sa pawis natin, no? Pero siguro nakukonek lang tayo dahil
masarap ang ating bagoong at famous siya. Kaya pagka sinabing bagoong ng Pilipino, na-associate yung pangalan ng Pilipino at bagoong. But it's okay kasi ang bagoong naman, as you all know, masarap naman talaga. Masarap talaga, Basta oo, make sure okay. lang po na take in moderation lang. Oo, moderation, and then you drink plenty of water para hindi tayo magkasakit, para healthy tayo. Ganun. Oo, kasi Parang medyo ganun. maalat nga rin siya. Ayun. Thank you so much at Sing Lilian. So, ayan po, magkakainan na kaming tatlo Ayan dito. na. Babalik po ang unang hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka. Lahat ng bagay